nagkaroon na po tayo ng opening na ating pong series sa ating pong pag-aaral. We are done, o sabihin natin, nalagpasan po muna natin yung ating pong topic for ilang months din, ating pong series about stewardship, mga kapatid. At I hope na ang iba ay may mga natutunan at yung iba ay na-apply sa kanilang buhay ang stewardship and its principles and the life na gusto ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, mga kapatid. And I thank the Lord na nandito kayo ngayon dahil alam kong may kalooban ng Diyos at may plano ang Diyos sa bawat isa. Amen. Amen. So, let us talk about this. Sino po ang nakapagtanong na sa kanyang sarili ng about sa katapusan ng mundo? Okay? Sino po ang nakarinig nitong mga bali-balita na 2000, babalik na si Lord? Diba? Dati may 2012, na may kanta pa nga na yun no? 2012, darating ang the big one. Itself tells us na walang sino man ang makapagsasabi na narito na, ayan na, no one knows the hour, when, or where. Kundi, ang tanging nakakaalam ay ang ating pong Panginoong Diyos. Pero kailangan maintindihan natin at magkaroon tayo ng kaalaman bilang mga Christians. Lahat nga ng Christian magsabing Amen. Amen. Lahat ng Christian ay magkaroon ng knowledge about our times. The last days, the end times, mga kapatid. Which is kapag hindi po natin nalaman, wala po tayong knowledge, may impact po ito sa atin pong pamumuhay. Amen. May impact po ito sa atin pong respond as mga Christian, mga kapatid. Especially kapag wala kang alam. That's why, kailangan maintindihan natin kung ano ang atin pong kapanahunan at ano ang relation nito sa atin pong paglilingkod. Amen. So, let's talk about this. We will talk about the end times, mga kapatid. Yan, the end times. Pastor, yung simula. Gusto namin. Ayaw namin ng end. Diba? Gusto natin simula. Pero yung end times, nagpapatotoo, mga kapatid, that in this world, there is nothing permanent. Amen. May katapusan ang lahat ng bagay sa mundo. The end times and how to live in the last days. Mga kapatid. Of course, ang ating pong key verses dyan ay ang sinabi mismo ng ating pong Panginoon, Matthew chapter 24. Tsatsagain ko po itong basahin sa inyo para maintindihan ninyo, mga kapatid. Sa Matthew 24, dito po nakalagay ang listahan na ang sinasabi ng ating pong Panginoon sa huling mga araw. Amen. Dito po nakasulat yung mga signs at yung usapin patungkol sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo. Now, basahin po natin ito, mga kapatid. Kung titingnan natin, baka may Bible verse kayo dyan na pwedeng Psalms chapter 24. Pakipalag lang, no? Meron kayong dyan sa may Psalms chapter 24, sabi niya, at lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya sumagot sa kanila at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi babagsak. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya nang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? At sinabi ni Jesus at sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan,
na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga karirinig kayo ng mga digmaan at ng mga alingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari upang hindi pa mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisintindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimulan ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ipopost ko lang ito mamaya. Relation kanina, may isa Christian kanina na pinatay dahil siya ay nag-proclaim ng gospel. Yes. Siya ay Christian, conservative, at pinatay siya, mga kapatid, sa kanyang event. So, grabe ang nangyari. Tinasabi talaga ni Jesus, grabe, 2,000 years ago, kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayon, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakaputan ang isa't isa. At magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan at sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. So dito, talagang specifically binabanggit ng ating Panginoon ang pagwawakas. Ang lahat, mga kapatid. At kailan ang kanyang pagparito. Now, ang famous question, famous question. Next. Ang famous question na lagi nating naririnig, ito yun. Wala. Sa PowerPoint. Hello, ba't? Nag-look. Okay, ang famous question is, kailan ang wakas? Di ba? Madalas yan eh. Question natin. Kailan ba babalik si Kristo? Madalas na tinatanong, kahit tayo, di ba? Kapag ka na-encounter nyo po yung, o narinig nyo yung about sa end of the world, what comes in your mind? Fear. Ano pa? Ano pa? Kapatid. Hallelujah. Yan. Kailan ang pagparito ng Panginoon? Kailan ang katapusan ng mundo? Amen. Dahil ito po'y inaabangan ng marami, mga kapatid. Ito po ay gustong malaman ng lahat kung totoo ba at papaano po natin i-react or papaano po tayo mabubuhay sa atin pong kapanahunan. Now, kailan? Maraming nagsasabi. Now, pagka sinagot mo ng this time, itong year na ito, ang Biblia, wala pong sinasabing specific. Sabi ng Biblia, no one knows the hour. Na kanyang pagparito, kagaya daw ng isang thief in the night. Will be like a thief in the night, walang nakakaalam. Hindi mo alam kailan, sister. Hindi mo masabi, bukas na lang ako maglilingkod kay Lord. Bukas na lang ako magtino. Bukas na lang ako maglilingkod kay Lord. Kasi bukas, sa makalawa pa naman yung niya, linggo pa naman, pagbabalik niya. Wala pong nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoon. Wala ba yung, Okay lang.
Now, hindi natin malalaman paano tayo mamumuhay as a Christian kapag hindi natin ina-acknowledge ang reality of the coming of Jesus Christ. There is a certainty of Christ's return because yan yung promise niya, mga kapatid. Now, the promises of God is He will return. Amen? Amen. Anong promise ni Jesus? He will come again. Let's read, mga kapatid. And the Bible says, John 14, sabi niya, John 14, verse 3. Baka meron kayong dyan. John 14, verse 3. Sino ba yung nakakaano ng sabi niya? At kung ako'y pumaroon, okay? At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako, dumuon din naman kayo. Sa ibang version, kayo naman ay dumuon din. Amen. Okay, so yan yung promise ng ating pong Panginoon that He will come again. Siya ay paririto, mga kapatid. Hindi siya nagbibiro sa kanyang sinabi, kundi seryoso po ang ating Panginoon. His coming is certain. Amen. Amen. Totoo at mangyayari po ito. Hallelujah. So yan po ang gusto ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Next, kung nakaano yung ating pong slide dyan. Hallelujah. May mga nag-isip ba dito ng in times na ba? Nasa dulo na ba tayo? Or meron bang ay, matagal pa yan? May mga nagsasabi ba dito? Diba? Yung response mo kapag kasi nasabi mo kasing matagal pa yan, iba, kaysa sa response mo pag sinabi mong malapit na. Amen. Kaya importante na mapag-aralan natin, mga kapatid, itong pagbabalik ng Panginoon so that we can identify kung matagal pa o babalik na ang Panginoon anytime from now. Why? Kasi nga, nandyan na lahat, mga kapatid. Nandyan na ang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik, mga kapatid. Kung titingnan mo sa ating pong slide mamaya, ang mga signal or mga sign ng kanyang pagparito. Makikita mo yung mga sign of the end times. Wars. Siyempre, nandiyan, una, nakikita mo. Siyempre, gulo-gulo na ang mundo ngayon. Di ba, gulo-gulo? Wars. Yung pandemic, kagagaling lang natin ang nakaraan. Earthquakes. Grabe yung tinamaan nakaraan sa Russia. Di ba? Talagang iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid. Nakikita natin yung mga sinabi ng ating Panginoon na mangyayari sa huling panahon. Sabi niya, pero hindi pa ito ang wakas. Kailangan mangyari muna yung mga bagay na yun. Iyon ay pasimulan ng kahirapan. Immorality nandyan. At marami pang iba, mga kapatid. Now, ang katotohanan, sinabi na po ito ng Bible. Kaya bilang mga Kristiyano, kung tayo ay may kaalaman
mas mabisa o mas mabuti na tayo ay maalam sa salita ng Bible para kapag nangyayari yung mga bagay nito, hindi na tayo nagugulat. We know that these things will happen as the sign of the end times, mga kapatid. Amen. Sabi ng 2 Timothy chapter 2, chapter 3, verse 1, but mark this, there will be terrible times in the last days. Kung ang kapanahunan natin ngayon, tinitingnan mo as terrible, napaka-terrible. Tingnan mo. Immorality sa politics, immorality sa lahat, patayan doon, patayan dito, magulang sa anak, di ba? Government sa government, bansa sa bansa, may mga natural, mga kapatid. Hallelujah. Nakikita mo kung nandyan ang mga signal ng pagbabalik. Hindi aksidente na nakikinig tayo sa topic na ito. Amen. Hindi ka aksidente na napapunta dito sa house of praise. But God wants to prepare you. Sabi ni sister kanina, natatakot. He wants to prepare you, not to scare you. Kaya kapag alam mo yung mga bagay na ito at ikaw ay tunay na mananampalataya at naglingkod ka ng tapat sa Panginoon, there is nothing to worry about. Amen. Because we know na hindi ang kamatayan ang pinaka-masamang pangyayari o trahedya sa buhay ng tao. Kundi ang pinakamasama, yung mabuhay ka na wala ka sa Panginoon. Yung nandito ka, nag-exist ka, na ang Diyos ay wala sa atin, mga kapatid, at hindi tayo nakapaglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Now, the reality of the end times, mga kapatid, kung titingnan mo, next, sister, there is a certainty of the coming of Christ. Ganyan. The promise, sabi niya, pupunta ako, babalik ako, para kung saan ako, doon din kayo. In the first place talaga, gusto talaga ng Diyos na makasama tayo. Grabe. Hallelujah. Parang hindi kayo na natitinag Ang Diyos na lumikha sa atin, grabe yung pagmamahal sa atin. Amen. Gusto niya makasama tayo. Kahit nag-rebel tayo sa Kanya, kahit nagkasala tayo sa Kanya, anamanan natin yung kasalanan, yung nature of sin, sinful nature ni Adam and Eve, because of their transgression, humiwalay sila sa Diyos. Kaya lang, sa pagmamahal ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang sarili to ransom us para akuin yung ating pong punishment para lang makasama niya tayo. At ngayon, nalaman na natin ang katotohanan na siya ay naipako sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo. Muli tayo makapanumbalik sa Diyos. Itong mundo, they are trying to get us away from God na hindi tayo maglingkod sa Diyos. Ginawa na ng Panginoon lahat Ang buhay niya, ibinigay niya na. Ang kanyang bugtong na anak, ibinigay niya na. Anong respond natin sa Diyos? Pagbabaliwala? Anong respond natin sa Diyos? Pagtanggi sa Kanya? Pagbabaliwala sa Kanya, mga kapatid. That's why, sa pagparito ng Panginoon, He will not come as a Savior any longer. He will come as a judge. Sabihin ng Panginoon, grabe ka naman. Sa dinami-dami ng ginawa ko sa iyo. Diba? Still, ganun pa rin. Next, there are signs. Spiritual signs sa pagparito ng Panginoon. May mga false Christ, false prophets. Yung mga nagsabi, ako, nakita mo yun sa, I think sa Africa ito, mayroong nag-claim as Messiah, may nag-claim as Christ. Kung titingnan mo, Mr. Cristel, paki-search yan yung picture ng Christ in Africa, yung claim to be Christ. Kung makikita mo, siya ay black, yung kanyang skin, dark skin. At marami ang naniniwala sa kanya na siya ay si Jesus na bumalik na.
Pero sabi ni Jesus, marami ang paparito sa aking pangalan. He said it, mga kapatid. There will be false prophets. Amen. And there is the increase of deception. Na sa panahon natin ngayon, ang dami ng deception, mga kapatid. Hindi mo na malaman kung saan yung tunay, saan ang hindi. Amen. Amen. Yung picture, akala mo, tingnan mo, umano na yung technology natin. Grabe. Si Joey nga, mga kapatid, tinry ko. Naniwala yung taga-probinsya eh. AI generated yun eh. Si Joey, pinasakay ko sa kay King Kong. Grabe. Inedit ko yun. Sabi nung mga kapatid sa, anong nangyari kay Joey? Bakit ganun? Tumakbo. Titingnan mo yan, mga yan, oh. Maraming nagsasabi sila ay Christ. Talagang pilit nilang ginagaya ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Look at that, mga kapatid. Jesus in Africa, may bago. Ano nga ito? Yan. Ang dami yung iba-ibang kulay. Ito, nagmamak pa kay Jesus Christ. May iba talagang, nandyan na mga kapatid yung sinasabi ng atin pong Panginoong Jesucristo. Next slide tayo. Thank you, sister. Thank you. Next slide tayo, mga kapatid. There is increase of deception and falling away from faith. Diba? Hindi mo na mawari kung talagang kayo ba talaga o hindi. Hindi mo mawari kung siya ba talaga ay lalaki o babae. Biglang sinabi sa'yo, may pagtatapat ako. Ako pala si Bernardo. Diba? Spiritual signs, false Christ, dapat mag-iingat tayo. Kapag tinanggap, napaka-importante na nag-aaral kayo ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga, darating ang mga false Christ. Sasabihan ka, eto. Alam mo, in the first century, yung oneness and Trinity, sinabi na ni Jesus yan, darating sila. Na-establish ang Trinity 300 years later after the Jesus. Pero before ng Trinity, mayroon ang pagtuturo about Jesus, about in Jesus' name alone. That's why nagkakagulo sila. And then after ng empire, ng Roman Empire, dumating yung Trinity. At ito sinasabi, may tatlo. Kapag tinanong mo, ito. So there is a deception, mga kapatid. At until now, marami po ang deceive, marami po ang hindi natin may pagkakaila, mga kapatid, na na-deceive sila ng mga false Christ, false prophets, mga kapatid. Dapat mag-ingat tayo. Kapag may salita ka ng Diyos, alam mo na ang katotohanan. There is only one God, an undivided God. There is only one God we serve. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Hindi siya nahahati sa dalawa, hindi siya nahahati sa tatlo. Iisa lang ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kapag alam mo yan, hindi ka basta-basta na madala ng iba. Hindi, tatlo sila. Kung tatlo sila, ilan ang Diyos? Isa. Isabi mo sila. Isa sila. Ilan kayo? Isa kami. Di ba? O iisa kami. Nagkaisa sila. Ilan sila? Isa lang. Paano nagkaisa ang isa? Di ba? In the first place, walang Holy Spirit as a person sa kanila. Kaya lang dinagdag nila, ay, pwede na idagdag natin itong Holy Spirit bilang pangatlo. Paganism, mga kapatid. Next, mga kapatid, mayroong science ng social science. Yung sinabi ko kanina. Wars, rumors of wars, lawlessness, love of many, growing cold. Ang lalamig yung iba. Wars. Alam natin yung wars na yun. Ang daming wars. Nangyayari na ba yung wars? Gera? Rumors of wars. Nangyayari na.
Lawlessness. Sabihin, yung batas, hindi na, Pinapalis mo. yes. Wala nang batas-batas. Normalize. Normalize ang tama, mali. Ang mali, ginagawang tama. Lahat sila may tama. Ang mali. Ang mali. Diba? Pag nag-preach ka ng gospel ngayon, magagalit, ma-offend yung marami. Pero magsalita ka ng mga kalaswaan, mga kababuyan, magsalita ka ng hindi magaganda, tatawanan kanila, sasabihin ka pa, go, Lodi. Aha. Yan ang mundo nating ginagalawan. At kapag ka nasa Panginoon ka, alam mo na ito mga kapatid, there is lawlessness. At yung pag-ibig ng marami ay manlalamig. At kapag ka-Christian ka, titingnan mo yung sarili mo, kung nanlalamig ka na sa Panginoon, alam mong nasa end times na tayo. Amen. Kung malamig ka na pagdating kay Lord, hindi ka na excited pagdating sa presensya ni Lord. Ayaw mo na mag-spend ng time sa Panginoon. Ibig sabihin niya, malapit na ang Panginoon. The end is at hand, mga kapatid. Sabi niya, Matthew chapter 24, verse 12, sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Matthew chapter 24. Pali-pali yung nabasa ko. Verse 12, sabi niya, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Nakita na kayo ng wax? Ha? Kandila. Diba? Malamig na ano? Cold. Walang buhay. Wala nang spark. Pagdating kay Lord, pagsamba, wala na lang sa kanila. And that means, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Pero ito yung sinasabi ni Lord. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ngunit sino ang nagtiis hanggang sa wakas, ay siya ang maliligtas, mga kapatid. Maraming mang manlalamig, maraming mang aalis sa pananampalataya. Marami man, mga kapatid, ang iibigin ng mundo, iibigin ang kayamanan, iibigin ang sarili kaysa ibigin ng Panginoon. Pero sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Therefore, sa ating mga Kristiyano, kailangan magkaroon tayo ng kaalaman. I need to endure until the end. Why? Because there is a promise of God, the salvation. Kailangan, mga kapatid, na ang tayo ay makapasok sa kaharian ng Panginoon na sinasabi niya, kung saan ako, ay dumuon din naman kayo. Amen. Kasi imagine, dito sa mundo, punong-puno ka ng kahirapan. Sa mundo, punong-puno tayo ng kaguluhan, sakit, o karamdaman, o mga kawalan, lahat ng pagsubok, lahat ng stress, depression, lahat na sa atin na, mga kapatid. Sabi ni Lord, ayokong forever kang makaranas ng ganyan. That's why, may promise ang Diyos. That's why ang Diyos gumawa ng paraan na makabalik tayo sa paraiso. Makabalik tayo sa Kanyang presensya, mga kapatid. Kasi doon wala ng hirap. Doon wala ng pagod. Doon wala ng frustration. Walang depression. Diba? Walang sakit. Hindi ka hahabulin. Wala. Araw-araw, kasiyahan doon. Araw-araw doon, pagbuburi at pagsamba sa Panginoon. At yan ang gusto ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Ang tanging gagawin lang natin, we have to invest, or we should invest our time para sa atin pong Panginoon. We should invest ourselves, we should love the Lord with all our hearts, mga kapatid. Next, there are natural signs, mga kapatid. Earthquake, famine, pestilences. Grabe. Sabot ba maglinog?
Lindol? Famine. Ano yung famine? Kagutom. Dito siguro sa Bulacan, ewan ko lang, wala naman siguro ano. Pero alam ko may mga nagugutom pa rin. Pero kung pag tinignan mo ang buong mundo, grabe yung kagutom. Kung titingnan mo yung nangyari ngayon, paki-search nga, sister, ang Nepal, paki-search, what happened to Nepal? Alam niyo ba yung nangyari sa Nepal? Sa Nepal ngayon, mga kapatid, talagang ang kanilang government talagang nag-people power siya, sinunog lahat, nagkagulo ang Nepal. Noong nakaraan lang, ang Indonesia, talagang nag-protest sa mga tao, pinarusahan nila ang kanilang gobyerno. Maraming mga nagpipray, may mga nagsasabi na susunod ng Pilipinas yan. September 21 yan. Titingnan mo mga kapatid, ang Nepal ngayon talagang, ang kanilang Prime Minister nag-resign. Bakit? Kasi nga, talagang hindi niya kinaya mga kapatid, ang paggano ng mga tao, pagprotesta ng mga tao. Because of their greed, marami ang nagugutom, marami nahihirapan, mga kapatid. Nasalip na, pang-serbisyo sa tao, pang-serbisyo sa mamamayan, nilagay na sa kanilang bulsa para lang sa kanilang sarili. At yan sinasabi ng Biblia, mga maibibigin sa sarili kaysa maibigin sa Diyos. Maibigin sa salapi kaysa maibigin sa Panginoon. It means we are already in the last days. Mga kapatid. Amen. Amen. Kailangan maisip mo yan that there is a reality in the end times. Look, mga kapatid, forbidden kingdom. Sana. Kita mo yan, mga kapatid. Ang nangyari sa Nepal, titingnan mo, hallelujah. Yan. Titingnan mo, may mga iba pang image ba dyan? Paano yung ginawa nila yung kanilang mga, yan o. Titingnan mo yan o. Grabe talaga ang protesta nila. Ito, sinunog. Marami, talagang protesta sila, mga kapatid. Why? Because this world has no solution. There is no cure that comes from the world. Ang cure sa mundong ito, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ang cure sa tao, mga kapatid, ang cure sa lahat, hallelujah, ay ang ating pong Panginoon. Kaya kung ang lahat ay manunumbalik sa Diyos, ang Diyos ay magpapadala ng kapayapaan, ng pagpapala, mga kapatid. Pestilences. Grabe, kung titingnan mo ngayon. Makakagaling lang natin sa sa pandemic. Kita mo, talagang kinulong tayo sa testing lang yun nila. Kinulong tayo sa mga bahay natin. Huwag tayong lalabas. Kung wala kang bakuna, hindi ka makakalabas. Tatingin mo ba? Hindi yan testing. And one day, mga kapatid, the Bible says, one day, darating si Antichrist sa mga susunod nating series, mga kapatid, pag-uusapan natin yan. Na marami mga tao hindi makakabili, hindi makakapagbenta, hindi makakapag-trade, pagka wala silang tatak. If there are no mark of the beast. Kita mo, nakaraan lang. Bakuna lang, hindi ka na makabili, hindi ka na makalabas. Why? Kukulong ka eh. There is a certainty in the Word of God that Christ will return. Warning lang ito, mga kapatid ng Panginoon sa atin. Amen. So natural signs, earthquakes, famines, pestilences, nandyan. Naramdaman natin, nakita na natin. Next, kung titingnan mo ulit, there is two kinds of response, mga kapatid. Ang two kinds of response ng mundo, ang mundo ay they respond with fear. Ito. Fear and panic. Ang mundo ay nagre-respond sila with fear. Nagpapanik sila. Hiding. Diba? Kita mo yung Mark Zuckerberg, lahat ng mga bilyonaryo sa US, sa ibang talagang gumagawa sila ng bunker nila. Talagang dig sila sa ilalim
para kapag ka nagkaroon doon ng nuclear war, hindi sila maapektuhan. Alam nila ang mangyayari. Gawa sila ng bahay sa ilalim ng lupa, mga kapatid. And they fear. At maraming mga tao ang natatakot sa maaring mangyari. Pero sabi kasi ng Biblia, kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito. Hindi para takutin ka ng Diyos, kundi ihanda ka. If you live this life without Christ, mga kapatid, you will live in fear. Amen. If you live in this life, mga kapatid, na wala si Kristo sa buhay mo, yun yung pinakadelikadong bagay, mga kapatid. Pinakadelikadong buhay na magkakaroon tayo. Yung mawalay tayo sa kamay ng ating pong Panginoon. Complacent yung parang, ang complacent, ay, wala pa yan. Sister. Ano pa yan? Tagal pa. Dami pa. Sige, enjoy muna natin. Mga kabataan, enjoy muna natin ang kabataan natin. Sige, magpakasasa tayo. Gawin natin lahat ng gusto natin. Matagal pa eh. That's what happened during the time of Noah. Complacent sila na wala pang darating. Kaya lang, hindi nila alam, nandun na pala. Kaya lang, sabi nila, nung kanilang ma-realize, huli na ang lahat. Mga kapatid. Obsession! Yan. With dates. Maraming nagtatanong eh. Kailan? Diba? Diba kayo may mga prediction eh. Ano? Sinabi ng Panginoon yan, no? Matthew chapter 2. Maraming magsasabi. 24 verse 36, sabi niya. May mga magsasabi, dito na, ito na, ito na. Eh, yung iba sabi, 2,000. Diba? Talagang wala na. So, 2012. Kasunod, ito na. Pero sabi kasi ng Panginoon, walang nakakaalam. Sa 36, sabi niya, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Walang makakaalam. Walang magsasabing nandito na. Amen. So, ang mundo ay they input fear and panic. Pero kapag ka-anak ka ng Diyos, hindi ka natatakot, hindi ka nagpapanik. Amen. You are prepared, mga kapatid, at you are confident, at ikaw ay panatag, payapa ka. Bakit? Kasi nga alam mo, nakasama mo ang Panginoon. Alam mong naglingkod ka sa Panginoon. Walang mangyayaring masama sa atin. Harapan natin ang Panginoon, mga kapatid. Next. Now, bilang mga Christian, how should we respond to this? We should respond, mga kapatid, by staying spiritually awake. Dapat gising tayo spiritually. Sa ating kapanahunan ngayon, bawal na ang tutulog-tulog sa paglilingkod. Amen. Ano ibig sabihin ng tutulog-tulog? Kapag katulog, wala ka na yan. Parang semi-patay. Walang ginagawa, walang nararamdaman, walang puso, walang conviction, wala lahat. Sabi ng Biblia, Luke chapter 21, we have to be vigilant, we have to be watchful and prayerful. Kaya sa panahon ni Jesus Christ, ang kanyang mga disciple, mga kapatid, sabi niya, hindi man lang kayo makapag-spend ng oras sa akin para makapanalangin. Natutulog sila, mga kapatid. Hindi nila alam na sa panahon na yon, si Jesus aarestuhin na. Gustong i-emphasize, mga kapatid, dito, na kapag tayo ay patulog-tulog sa pananampalataya, hindi tayo active sa pananampalataya, hindi tayo prayerful or watchful sa ating pananampalataya, mga kapatid, hallelujah, maaaring madaya tayo. Maaaring magaligtaan natin. Pagka hindi ka, parang hindi mo talagang intentional maglingkod sa Panginoon. Ay, okay lang, sige lang. Nakaranas kayo parang may sinet kayong schedule, kaya lang nakatulog ka. Tama? Hello? Set ka na yung schedule, kailangan ganito. Tapos mamaya pa. Sige, matagal pa naman eh. Tapos, pagising mo, andun na. Ay, nako. Alas 7, mga kapatid, kaya lang, pagising mo, alas 8 na, alas 9 na. Alas 6 sunrise worship. Diba? Amen.
Nangyayari sa atin yan, mga kapatid. At huwag tayo sanang masumpungan na gano'n ng Panginoon, mga kapatid. We have to be vigilant, watchful, mga kapatid. Palakpakan natin ng Panginoon. And we have to live in holiness. Pagsunod sa Diyos, purify ourselves, sabi ng Biblia, be ye holy, sa ibang version, for I am holy. Gusto ng Diyos pure tayo. Anong pure? Walang halong chemical. Organic. Pure, ibig sabihin, si Lord. Walang ibang halo sa ating pong paglilingkod, mga kapatid. Totoo tayo na naglilingkod sa Diyos. Totoo tayo, mga kapatid, na may takot sa Diyos at nagmamahal sa Panginoon at nakikita yun sa atin pong mga gawa. Nakikita yun sa atin pong mga pag-iisip, sa ating pong pananalita, na totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Kapag plastic tayo, pagdating ng baha, lulutang tayo. Alam mo yung mga plastic? Pagdating ng pagsubok niyan, lutang-lutang yan sila. Hindi totoo kasi. So we have to live in holiness. Avoid compromise with sin. What is sin? Paglabag sa Panginoon. Things na hindi kaluguran sa Panginoon. Hello? Amen. Transgression. Amen. We have to make sure na ating pong paglilingkod sa Diyos, totoo. Hindi lang kayo, kundi sa lahat. Pati ang pastor. Subject yan. Amen. Yes, ang paglilingkod natin sa Diyos, paglakad natin, hindi perfect. Sabihin natin. Minsan pag-iwang-iwang tayo. Minsan nadadapa tayo. Pero sana pagdating ng panahon, madrat ng tayo ng Panginoon na tayo ay pure. Ano ibig sabihin ng pure? Pastor, kailangan ba hindi ako nagkasala? Kailanman, hindi ibig sabihin. Kailangan ang pag-ibig natin sa Diyos buo. Hindi hati, hindi 1/3 or 1/4, kundi buo. Yan yung pure. Buo. Buo ang pag-ibig sa Panginoon, mga kapatid. Pagka sa Lord. Pag naglingkod sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. You cannot serve two masters. Serve ka sa sanlibutan, mag-serve ka sa Panginoon, no? I-place mo ang Panginoon, i-place mo din ng sanlibutan. No. Ang lifestyle natin ay lifestyle na nagmumula sa kaharian ng Diyos, hindi ang lifestyle na nagmumula sa mundo. Ang culture na ginagawa natin, na pinamumuhay natin, is a culture of heaven, not the culture of the world. Kasi nga, sabi ng Biblia, if anyone loves the world, the system, the culture of the world, ano yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Sabi niya, the love of the Father is not in them. That's why you have to be pure. Kung tagalangit ka, kailangan ang galaw natin, ang buhay natin, ay galaw ng para sa langit. Amen. Kaya nga nagpupuri tayo araw-araw. Bakit? Kasi nga, doon sa langit, pagpupuri ang kultura. Sumasamba tayo kasi nga doon, pagsamba. Nagpapatawad tayo, bakit? Kasi nga ang Diyos ay mapagpatawad. Umiibig tayo sa kapwa, bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. Everything we do ay may kaugnayan sa atin pong Panginoon. How should we respond? We have to spiritually awake. We have to live in holiness. We also have to, next, be rooted in God's Word. Ang Word of God. Alam mo yung ugat? Pagka walang ugat, anong nangyari? Ang punong walang ugat, anong nangyari? Mamatay, tumba. Yan ang buhay natin kapag walang Word of God. Konting hangin lang. Di ba?
Konting pagsubok, konting kahirapan, konting struggle, konting tukso, wala na, tumba na. Bakit? Di rooted. Alam mo yung kawayan, kahit na nainis tayo yung kawayan dyan. Matibay yan kapag panahon ng hangin, bagyo. Dumada lang. Hindi sila na, parang talagang, bakit kasi ang matibay sa kawayan, hindi lang yung, hindi yung ugat. Nagkakapit-kapit sila doon sa ilalim talagang. Kita mo, maliit lang yan ha, pero yung napakalaking puno, pagdating ng bagyo, tumba. Ugat. We have to be rooted in the Word of God. Kung may Word of God ka, hindi ka basta-bastang matumba. Amen. Ng pressure ng mga kasama mo, ng pressure ng kahirapan, ano pa? Ng pressure ng bisyo, ano pa? Ng pressure ng ano pa man. Kaibigan, pamilya, kabarkada. Hindi ka basta natutumba. Bakit? Kasi nga rooted ka. Malalim ang ugat mo. Malalim ang relasyon natin sa Panginoon. That's why, the more na tumatagal tayo sa paglilingkod sa Diyos, the more tayong tumitibay. Yung mga pagsubok dati na madali kang matumba ngayon, hindi na. Amen. Bakit? Kasi nga rooted ka na sa Word of God. Pero kung tumagal ka lang, pero hindi ka rooted sa Word of God, tandaan mo, pagdating ng pagsubok, maliit na bagay lang, tatalikod ka na sa pananampalataya. Aalis ka na agad. Bakit? Kasi nga, hindi rooted. So, ang Diyos nagpapaalala sa atin na in the last days, we have to be rooted in the Word of God. Be active in mission. Alam niyo na ba mission nyo? Yes. Ha? Bilang Christian, we have a mission. Ano yun? Si Lord, sister, si Lord, inuutusan tayo na yung kaibigan mo, dalhin mo sa Kanya. Gusto mo mabuti yung kaibigan mo, dalhin mo si Lord sa Kanya. Inutusan tayo ng Panginoon na sabi niya, ako gusto ko lahat maligtas. Siyang may ibig na lahat maligtas. Inutusan tayo. Ano yung mission? Let us go and make disciples. Let us go and win them for Christ. Let us go and teach the gospel. Let us go and proclaim the good news about Christ na may magandang buhay sa Panginoon. Na may buhay na maayos sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, at sa presensya ng Panginoon. We have to preach the gospel habang may panahon pa. Alam mo, bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat nagpapatumpik-tumpik pa. Hello? Alam mo, dapat bilang mga Kristiyano, nitong mga huling araw, huling panahon, mga kapatid, kailangan i-grab natin yung opportunity. I-take natin yung chance na ma-preach yung gospel ni Christ. Maituro yung gospel ng ating pong Panginoon. Ma-win yung kaibigan mo, yung pamilya mo, dahil ayaw natin silang mapahamak. Love others and serve faithfully. We love others. Mahal mo pamilya mo, mahal mo kaibigan mo. Serve them. Bring them to Christ. Palapakan natin ang ating Panginoon. Next, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, we have to be watchful. Hindi tayo para takutin, matakot, kundi itong bagay nito. Tinuturo po sa inyo bilang mga Kristiyano na hindi natin kailangan matakot. Pakibasa nga. 1, 2, 3, go. Don't fear the end. Prepare for the coming of the King. Yan. Hindi tayo dapat matakot. Amen. Yung question natin, now that we are in the end times, the big question is, papaano tayo dapat mamuhay habang naghihintay sa ating pong Panginoon? Do you live in fear and panic? No. Bilang Kristiyano, hindi dapat. Sinasabi ko nga sa inyo, ang dami nating priority sa buhay, plano. But always remember that the plan of God will prevail. Kung committed ka sa pansamantalang plano mo, committed ka sa pansamantalang mission, think about it.
na mayroong mas magandang plano ng Diyos. And it will always prevail the purpose of God. We are ought to live a holy life. We are ought to live a godly life. Hindi kagaya sa mundo, mga kapatid. Nitong, we are now in the end times, mga kapatid. Mas dapat mamuhay tayo. Ang malinis at hiwalay sa sanlibutan sa kasalanan, mga kapatid. Amen? Kahit saan tayo pumunta, dapat makita, obvious, iba ka. Amen? Kahit saan tayo magpunta, makikita, iba ka bilang Kristiyano. Amen? Be faithful. Do the will of God. We have to be found doing what is God's command. Kung ano yung gusto ng Panginoon. Sa kanyang pagparito, ang question, handa ba tayo? Hello? Kung si Lord babalik bukas, handa ba tayo? Prepare ka ba na sumalubong sa Panginoon, sabihin mo, Lord, talaga nag-ano ako sa iyo. Salamat. Ay biyaya ka. Or, magugulo tayo, Lord, hindi pa ako nakaprepare. Paano yan? Ang dami natin preparation para sa sarili natin. Dito sa mundo. Pero yung preparation natin para sa eternity, wala. Paano yan? At the end of the day, yung eternal natin, ang pinakamahalaga sa ating lahat. All of these things are temporary. Even you own everything. Even mas mayaman ka kay Henry C. Mayaman ka kay Manny Villar. Even mas mayaman ka sa presidente. All of these things are temporary. Must come to an end. But what about your eternity? Mayroon ka pang investment sa eternity mo. Do you serve God properly? Truthfully? Do you serve God with all your heart? Do you love the Lord with all your heart? Do you give your best to God? As we live in the last days, huwag na tayong matulog sa ating pong pananampalataya. Let us be vigilant and continue to endure until the end. Ang daming pagsubok, ang daming tukso. Lalo na sa panahon natin ngayon, yung distraction, hindi mawawala talaga. Aalisin yung attention natin sa Word of God. But always remember na kahit marami kang mga distraction, huwag mong kalimutan yung salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon na bibigay buhay sa atin. Ito yung nagpapatunay. Ito yung magpapatotoo. Pagdating ng Panginoon. Pagharap natin sa Diyos, we will be judged according to what is written on the Word of God. Hindi yung natutunan mo. We will be judged not by your degree, not by your accomplishment, not by popularity. We will be judged according to what is written on the Word of God. Yes. So ito yung pakiusap ko sa inyo. Maglingkod kayo sa Diyos. Huwag niyo pabayaan ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Yes, may mga importante tayong ginagawa. Pero wala nang importante pa sa eternity. Wala nang mas importante sa eternal life natin. Saan tayo pupunta? Doon sa eternity? Eternal life, eternal damnation. Now, if you live your life today without Jesus, without Christ, may eternity ka. Kaya lang, eternal separation from God. But if you live your life for Christ, as He has already saved us, binigay niya na yung buhay niya para sa atin, niligtas niya tayo. We believe, we have faith in Him,
We surrender our life to Him and continue until the end. Kahit may mga tragedy, may mga problema, may mga kahirapan sa mundong ito, mga kapatid, still, the promise of God remains. We will have eternal life na pinangako niya sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Let us focus on our service for Christ. We are now in the last days, mga kapatid. Sabi ni Titus, mga kapatid, Tito, sabi niya, we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Hindi tayo nabubuhay sa takot, kundi sa pag-asa. Para bang isang pamilya na naghihintay, mga kapatid. O kita ka maghintay sa airport para sa mga OFW na uuwi. Excited ka, hopeful ka, may pasalubong, masaya ka, mga kapatid. Ganon din dapat tayo sa ating pong Panginoon. Habang naghihintay tayo sa pagparito ng Panginoon, we are hopeful, we are excited, we are joyful. Bakit? Kasi nga, alam mo na naglingkod ka sa Diyos. Hallelujah! Nanampalataya ka sa Panginoon. Hallelujah! Are you ready? Or magre-ready pa lang? Ha? Are you ready or magre-ready pa lang? Let us be ready, mga kapatid. Ang question niya is, kailan si Jesus? Hindi yung, kailan si Jesus babalik? Certain yan babalik si Jesus. Ang question is, handa ka ba? Bumalik ang Panginoon. Isang nakakatakot na bagay, masumpungan tayo, wala tayo sa Panginoon. Pastor, nasimbahan naman ako. Lagi ko sabihin sa inyo, hindi porkit nasa simbahan ka ay nasa Panginoon. Kaya si Jesus sabi niya, I never knew you. Lord, nagsimba naman ako. I never knew you. Wala kang relationship sa akin. I want to save the world, but you want. Gusto kong iligtas ang iyong kaibigan, ikaw ayaw mo. Gusto kong iligtas ang iyong pamilya, kaya tinawag kita, ikaw ayaw mo. Gusto ko makausap ka, ikaw busy ka. Kaya gusto ng Panginoon, kaya dinala ka ni Lord dito. Huwag tayong matakot sa huling panahon. Mag-alak tayo. Magkaroon tayo ng pag-asa. Excited tayo. Dahil paparito ang ating pong Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyong lahat na nandito kayo ngayon. I hope meron tayo napulot sa ating pong pag-aaral. Hallelujah. Minsan pang palakpak sa Diyos. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. At kung may question, pwede po.